Francelin para sa ating ika-240 na ating share na devotion video. And sorry if it takes too long bago tayo nakapagawa ng ating devotion video dahil ayan, naging sobrang abalabat dahil this season, ayan, merong 2 linggo na Easter holiday. So, medyo mahaba-habang bakasyon. And I think sa Pilipinas din, yan, marami na sa atin na may mga graduation, moving up ceremony, recognition day. Ayan, and I'm so thankful to God kasi ang 3 anak natin, ang aking eldest ay with high honor, ang aking namang son, ang aking pangalawang anak ay moving up niya ng grade 10 at ang aking bunsong anak ay with honor sa kanilang school. So, lahat sila ay aakyat sa stage to get their recognition and to get their certificate of moving up as a high school student. So, thankful kay God dahil sa wisdom na pinagkakaloob and protection para sa ating mga anak. And ayan, kahit hindi man ako makakauwi ng Pilipinas dahil syempre kababalik ko pa lang dito sa Hong Kong, but we know that God will take care of them sa kanilang gagawing activity na yun sa school. And we know yan, and we are so proud that they are doing their best para sa kanilang pag-aaral. So, bago po tayo dumako sa ating share na devotion video, huwag po natin kakalimutan ang manalangin sa ating Panginoon as an opening prayer. So, let us pray. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa at muli, narito po kami, Panginoon, nagpapasalamat, pinuburi at dinadakila ang inyong pangalan, Panginoon. Una ay salamat sa buhay, kalakasan at hininga na ipinagkakalob niyo sa amin upang kami po ay makapamuhay sa inilaan ninyong bawat araw sa aming Panginoon. Salamat po sa lahat ng mga biyaya, sa lahat ng mga pagsubok, trials, and problems, Panginoon, and challenges in life na aming napagtatagumpayan. Ganyan din sa wisdom na ipinagkakalob niyo sa aming mga anak, protection, Panginoon, upang hindi magkasakit, upang hindi mapahamak, Panginoon. And for them na to strive into their study, Panginoon. Kayo po ang siyang mag-ingat at gumabay sa bawat isa sa amin, Panginoon, at sa gagawin ng pag-aaral ng devotion na ito, Panginoon, ay kayo po ang mataas at mapupurihan, Panginoon. Let your glory shine into every word, Panginoon, na sasabihin namin, Panginoon, at hindi po ang aming sariling karunungan o knowledge and wisdom ang mangibabaw, Panginoon, bagkus, Panginoon, ay kayo ang maging tagapagsalita at kami maging instrument lamang ng pagpapahayag ng inyong ebanghelyo sa buong mundo, Panginoon. We honor you, we glorify you, Lord God. And alam po namin, Panginoon, na kayo may kakayang makapagpabago sa mga taong makakarinig, makakabasa o makakapanood ng sharing ng devotion video na ito, Panginoon. Gayon din po, Panginoon, ay kinocongratulate na namin ang lahat ng mga parents, mga teachers, mga students, Panginoon, at mga bawat pamilya, Panginoon, na sumikap, Panginoon, for them to reach, Panginoon, ang mga graduation, ang mga moving up, at ang mga recognition na ito, Panginoon. At nawa ay ialay ng bawat isa, Panginoon, ng kanilang buhay at kung ano man ang pinagkaloob niyo, Panginoon, to glorify you, Panginoon. At dinadalangin din po namin at habang buhay kami magpapasalamat sa Panginoong Yesus, Panginoon, sa pag-aalay niya ng kanyang buhay para sa kaligtasan naming lahat. Ngayon din po, Panginoon, salamat sa banal na Espiritu na siyang lumulukob sa amin upang ang magagawa namin sa bawat araw, Panginoon, ay tanging nakalulugod at nakaka-glorify sa inyo, Panginoon. May you be the speaker, Panginoon, and let us be the mouthpiece of you in sharing your gospel into this world, Panginoon. This we pray in the name of Jesus Christ. Amen. So, narito na po tayo sa Lucas 22:41. Sabi dito, iniwan niya sila at pumunta sa di kalayuan at tuoy lumuhod at nanalangin. Message, sinasabi dito na iniwan daw muna ng Panginoong Yesus ang kanyang mga alagad at sa di kalayuan ay lumuhod siya at nanalangin. Application, pinapakita dito na bagamat ang Panginoong Yesus ay Diyos na nagkatawang tao na iisang gawin sa panahon ng matinding pagsubok. Mabisang gawin sa panahon ng matinding pagsubok
ang lumuhod at manalangin. Sorry, kabit-kabit po kasi yung sulat ko. Minsan, pag nagkakakonek kayo, nagkakaganon. Dahil alam niyang nalalapit na ang pagpapahirap, pagkapako at kamatayan niya sa krus. Tayo din sa mga panahon na sobrang bigat na ng nararamdaman natin o kinakaharap, kapag wala na tayong ibang maaasahan kundi ang Diyos lamang, lumuluhod at lumuluha din tayo sa pananalangin sa Diyos. Kagaya ngayon, ginaganap ang prayer and fasting, hindi lamang para sa mga personal na panalangin, kundi para sa panalangin sa buong mundo. Napakaraming mga himala ang nangyari at nasulat sa Biblia dahil sa panalangin na dininig ng Diyos. At syempre, kung sa ordinaryong mga tao na gaya natin, dinidinig ng Diyos, mas lalong higit ang sa buktong niyang anak na si Jesus, na siyang naging daan upang maging daan natin sa Diyos. Dahil sa pag-aalay ng kanyang buhay, matapos ang pangyaring ito, tayo ay tumamasa ng kanyang sakripisyo. Ayan. So, purihin ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang mabuting balita. Diba? So, yun na nga. Although ang ating Panginoong Yesus, kapag siya talaga ay may prayer sa ating Panginoon, is pumupunta siya sa mga isang sacred place, like quiet place, like mga mountains, ganyan. Tapos, minsan, nagpe-prayer and fasting siya, kagaya nga nung bago siya tinempt ni Satan, diba, is nag-ano muna siya, nag-prayer and fasting for 40 days. So, iniisip ni Satanas na mahina na ang physical na katawan dahil syempre hindi kumakain, but hindi natin alam kung ano yung pinagpe-pray ng ating Panginoong Yesus. Siguro isa na rin sa prayer yung kagaya nito, pero during this time, ito na yung mas matinding pananalangin ng ating Panginoong Yesus sa Diyos Ama, dahil nga ilang oras na lang ay malapit na siyang ipagkanulo ni Judas Iscariote, diba? At ayun na nga, kinailangan niya na iwan muna ang kanyang mga alagad sa isang lugar at lumuhod siya upang manalangin, diba? So, sabi nga, kapag humaharap tayo sa mga challenges, trials sa buhay, diba, at mga problems, sabi nga, wag mong daanin sa kung anong bagay, kundi tuhurin mo, diba? You kneel into prayer, you bow down into prayer, and talagang you pray hard para sa ating Panginoon, di ba? May iba na kapag halimbawa may matinding sakit o karamdaman like mga cancer or yung talagang mga malignant, di ba, na parang kumbaga wala nang solusyon, wala nang gamot, wala nang cure sa mga sakit na pinagdadaanan. So that is the moment when they kneel down into prayer, di ba? And yun naman, halimbawa may mga financial na mga problema. Halimbawa, sobrang daming utang, sobrang daming babayarin, mga pinag-aaral na anak na mga college, di ba? Yung syempre, mga tuition fee, mga expenses na ng mga nagpapaaral na mga college, di ba? Especially yung mga course na talagang medicine o kaya ay mga pagiging pilot or pagiging chef, 'di ba? So, marami mga courses sa college ang mga expensive, ang mga magiging gastos or gastusin, hindi biro, mga seaman, 'di ba? Pero once we acknowledge God into every decision, and sabi nga, not by our own might, kundi by the power and by the strength that was given to us by God, is mapagtatagumpayan natin yun. Kagaya tayo bilang isa na ring halimbawa, ang inyong lingkod, di ba, bilang isang OFW na although sa mga special events like this na mga nag-graduation, nag-moving up or recognition ng mga anak natin, we wanted na nandun sana tayo, kasama nila tayo na aakyat sa stage, maglalagay sa kanila ng mga medals, ng mga awards, and syempre, kasama sa magse-celebrate or magiging masaya on this kind of celebration sa school and sa pamilya, di ba? But, syempre, may iba't ibang mga dahilan. Ayan, kagaya tayo, kakabalik pa lang natin dito sa ibang bansa. And I know naman, alam naman ng mga anak ko, nakasama lagi sila sa prayer, and kahit miles away tayo sa ating mga kapamilya, di ba, yung prayer natin is alam nating nakakaabot sa kanila na yung protection, provision, wisdom na ibinibigay sila ni God para makamit nila yung pagtatapos sa kanilang pag-aaral ng school, di ba? And yun, mas matindi nga lang ang prayer na ating Panginoong Yesus dito, na
talagang 'di ba 'pag sobra din yung deepest in prayer natin na may kasamang fasting is kapag talagang meron tayong prayer and petition sa ating Panginoon. And din nga, ginawa ngayong araw na ito ang ating prayer and fasting sa ating church, and i-repeat pa natin yan, magkakaroon ulit ng prayer and fasting part 2 na kung saan lahat ng mga deepest prayer natin lift it up to God, and we know na sasagutin to ni God kung ito ay naaayon sa kanyang kalooban, di ba? At once na nakamit na natin, tatanggap natin yung pinag-pray natin, huwag natin kakalimutan na be thankful to God. And even if hindi pa man natin ito natatanggap, ay always be thankful to God, dahil especially kapag nagigising pa tayo sa bawat araw, dahil yung hininga na yan, libre nating natatanggap, and the grace of mercy of God ay natanggap din natin ng libre. Walang kabayaran sa atin, tayo ay hindi nagbayad. Ang nagbayad niyan ay walang iba kundi ang kanyang bugtong na anak na si Jesus, 'di ba? Na kung sabi nga dito sa salita dito na tayo yung nagtatamasa, tayo yung nag-harvest, tayo yung um, nag-i-spend nung greatest sacrifice na ginawa ng ating Panginoong Yesus sa krus ng Kalbaryo o Golgotha, diba? So, nawa, wag nating sayangin yung priceless at hindi natin kayang tumbasan na sakripisyo ng ating Panginoong Yesus, dahil hanggat maaari, ipamuhay natin at isapamuhay natin ang Christ-likeness sa ating buhay, di ba? Na let in your action, in your words, in your deeds, in your work, or in your study, ay laging mag-glorify ang ating Panginoong Yesus, na masasabi ng mga tao na bakit kakaiba itong taong ito, di ba? Na talagang makikita mo sa kanya na naghahari ang Panginoong Yesus at ang ating Diyos Ama, na talagang we imitate Christ as he is, di ba? Na holy, blameless, and talagang sacrificial, loving, and yung willing siya na i-share ang buhay niya para sa atin, di ba? And tayo din naman as partakers of that grace and mercy na ating Panginoon, we should do the Great Commission, that go therefore and make disciple of all nations, di ba? Na kung meron kang tao na kayang matouch ang lives, matouch ang puso, di ba? Matulungan sila to get near to God, is nawa hindi natin panghinayangan na gawin yun, dahil alam natin na yun yung nakalulugod sa ating Panginoon, dahil sabi nga sa Bible na for every one soul or tao na mapapatanggap natin sa ating Panginoong Yesus ay libu-libong anghel sa langit, lalong higit ang ating Panginoong Diyos at ang ating Panginoong Yesus na nalulugod at natutuwa sa ating magagawang yun. Ayan, step by step lang, hindi mo kailangang i-pressure ang sarili mo na dapat sobrang bilis or sobrang dami agad, di ba? Sabi nga, it's not with the count, di ba? It's your pure intention na talagang gusto mo na mailapit sila at magkaroon ng genuine relationship sa ating Panginoon. So, yun lamang po. And nawa ay maging habit natin ang prayer lalong higit. And lalo sa mga pinagdadaanan ng mundo natin ngayon, ayan, maraming mga political problems or issues, diba? Mga health problems and economic problems. But sabi nga, ilipit up lang natin to lahat kay God, dahil si God ang nakakaalam ng magiging best solution sa lahat ng mga problema na kinakaharap natin at ng mundo. So, nawaway may natutunan kayo sa ating share na devotion video, and let us all close into prayers. Ama naming Diyos na makapangyarihan, at muli nagpapasalamat po kami sa inyong mayamang mga salita na aming napag-aralan ngayon, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, that prayer really works, Panginoon. Lalong higit, Panginoon, kung ang aming prayer, Panginoon, ay nanggagaling sa aming puso at aming inililift up sa inyo, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, na ang bawat panalangin, Panginoon, ay nakakarating sa inyo, Panginoon. Lalong higit dahil sa ang naging daan, Panginoon, ay yung bugtong na anak na si Jesus na pag-aalay ng kanyang buhay para sa amin, Panginoon. Dalangin po namin ang lahat ng mga dumadaan sa mga financial na mga problema, Panginoon. Ito man ay utang,
mga pang-business, Panginoon, sa trabaho o negosyo, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, that you are the God who provide, Panginoon. Ano man ang mga pangailangan namin, hindi man ito masambit ng aming mga bibig, Panginoon, ngunit naman ang aming puso at isip na idinadalangin sa inyo, Panginoon, ay alam namin, Panginoon, na magkakaroon ito ng solusyon, Panginoon. Gayon din po, Panginoon, in every health problems, Panginoon, or sickness problem, Panginoon, ito man ay malignant, ito man ay critical, ito man ay crucial, o mga simpleng mga sakit lamang, Panginoon. We know, Lord God, that you are our healer, Panginoon, and nothing is too impossible to you, Panginoon, para pagalingin, Panginoon, if it's your will to us, Panginoon. I pray, Lord God, for the comfort, Panginoon, para sa mga kakilala namin o mga tao, Panginoon, na nawalan ng mga mahal sa buhay, Panginoon, dahil sa iba't ibang mga pangyayari. Ito man ay aksidente, ito man ay sakit at karamdaman, Panginoon, na matanggap ng bawat isa, Panginoon, that nais nyo na magkaroon na ng kapahingahan at eternal peace, Panginoon, ang mga kakilala namin o mga mahal sa buhay o malalapit sa amin, Panginoon, at upang sila ay maging maligaya na at makasama ninyo sa inyong kaharian dyan sa langit, Panginoon. We also pray, Lord God, for the pastors, priests, evangelists, prophets, Panginoon, missionaries, Panginoon, teachers, leaders, Panginoon, lahat-lahat, Panginoon, ng mga tao na ginagamit nyo, Panginoon, as your mouthpiece, Panginoon, para mag-share ng inyong gospel sa lahat ng tao, Panginoon, at laging nagiging commission, Panginoon, ang mag-disciple, Panginoon, ng bawat tao, Panginoon, at maging magkaroon ng matibay na relasyon sa inyo, Panginoon. Dalangin po namin na inyong provision sa bawat isa, sa kanilang family, Panginoon. Good health para sa kanila at protection, Panginoon, sa bawat mga sasakyan, Panginoon, na gagamitin sa panghimpapawid, panglupa o pangdagat, Panginoon, at maabot, Panginoon, ang lahat ng even mga remote area, Panginoon, ng inyong ebanghelyo or gospel, Panginoon. Gayon din po, Panginoon, we pray, Lord God, para po sa bawat bansa, ang bansang Pilipinas, ang bansang Israel, ang bansa ito na Hong Kong na aming pinagtatrabahuan, Panginoon, aming mga amo, Panginoon, at lahat ng mga tao, Panginoon, na nangangailangan ng ebanghelyo, Panginoon, at pagkakakilala sa inyo, Panginoon. Alam kong kayo po ang hihipon ng puso ng bawat isa, Panginoon, at maaari ding maging instrumento ang bawat isa sa amin na willing magpagamit, Panginoon, sa inyong kalooban upang maabot sila ng inyong mabuting balita at ng tinapos na gawa ng Panginoong Yesus sa krus, Panginoon. Dalangin po namin ang kapayapaan, that there will be no war, there will be no hunger, Panginoon, there will be understanding, forgiveness, Panginoon, and unity, Panginoon, sa bawat mga bansa, Panginoon. At sama-sama kami, Panginoon, na papurihan, dakilain, Panginoon, ang inyong pangalan, Panginoon. At alam po namin na ang bawat panalangin namin ay nakaaabot sa inyo, Panginoon, lalong higit because we have the High Priest, Panginoon, and we have the King, Panginoon, na inyong bugtong na anak na si Jesus, na inalay ang kanyang buhay para sa amin upang muli ang nasirang relasyon ng tao at ng ninyo, Panginoon, dahil sa kasalanan, Panginoon, ay muling na-restore ng Panginoong Yesus, Panginoon. Kaya kami po ay patuloy na dumadalangin, Panginoon, at ano paman ang mga hindi nabanggit na mga panalangin, Panginoon, ngunit alam nyo na kinakailangan ng bawat isa, Panginoon, ay ibigay nyo po lalong higit ang kaligtasan at ang magkaroon ng pagkakataon or chance, Panginoon, ng bawat isa para makilala kayo at tanggapin ng Panginoong Yesus sa kanilang buhay. We honor you, we glorify you. This we pray in the name of Jesus Christ. Amen. So, good night po sa ating lahat. God bless and bye-bye.